para kasi kami nag-click talaga eh. Parang gustong-gusto na siya eh. Gustong-gusto na eh. Aling, hindi naman ito yung bow ko, pero thank you. Sobrang thank you. Tas, hindi ko rin kasi alam kung paano na mabuhay kung wala ka. Iniisip ko yung pag nag-aaway tayo, tas parang pag nasa tendency na tayo na maghihiwalay, parang ayoko Lord. Ayokong iwan to. Kasi ayokong iwan ka. Kasi mahal kita eh. Yun ang masasabi ko. Sobrang thank you kasi dumating na sa buhay ko. Thank you sa pag-unawa sa ugali ko. Nandito lang ako nakasupport sa iyo. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Yung bakit ng Philippines, hirap talaga ako magka-jowa. As in, hindi ako may nagkaka-mutual pero biglang hindi mag-workout sa dulo. Tapos, nagpunta ako sa New Zealand one time. Pero meron akong panalangin sa isip ko. Panalangin ko lang na may makatagpuan akong babae na isa standard ko. Yung unang standard ko kasi, sa appearance is yung may dimple. May dimple. Ayun talaga yung pinaka gusto ko sa babae. Na-attract ako sa may mga dimple. And we met on dating app. Nag-ano lang ako doon. Nag-scroll lang. Bago pa lang ako sa New Zealand at that time. So, naghahanap lang din ako ng makikilala. Inano niya inas niya sa akin kung ano yung Facebook ko. Kaya ang ginawa ko, hiningi ko yung Facebook niya, tapos inistok ko. Inistok muna ako. Tapos ganyan. Tapos saka binigay yung name ko, yung real name ko sa kanya. Tapos nung inad niya ako, Inad ko siya. Tinignan ko rin syempre yung profile niya. May dimple talaga. Sabi, uy, may dimple. May dimple. One of katangian na gusto ko talaga sa isang babae. nung start nun ay tinanong mo ko na, pwede ba kitang tulaan? Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, romantic ako, hopeless romantic ako dati. Pero ngayon, naging romantic na talaga. Tinutulaan ko siya. Ewan ko, nababaduyan niya ata siya sa akin. Nawiwerduhan ako sa kanya. Kasi pag may sasabihin siyang joke or tawag dito, yung quotes pa yan. Mga quotes. Kailangan niya pang i-search sa Google. Sabi ko, ano ba ito? Bakit ganyan ito na akin na ito? Kasi minsan nauubos din yung mga gusto kong ma-continue yung yung pag-uusap namin, 'di ba? So gumagawa ako ng paraan kasi yung siya kasi yung passive lang na tagatanggap lang ng mga sinasabi ko na. Tapos hindi siya masyado ma-reply ng ano tawag dito. Basta hindi pa siya ma-conversation sa akin dati. So ako yung nagbibigay ng topic. Kaya sinesearch ko na sa Google. Isa-isa ko yung mga topic dun. Siguro yung key dun sa pagtagal namin sa relationship, tinanggap namin kung yung meron sa aming dalawa. Yung mga flaws namin, ayun yung pinaka nagustuhan ko din sa kanya, sobrang maintindihin niya. Pero yung pinaka nagustuhan ko sa kanya, sa relation namin, tanggap talaga namin yung isa't isa, kahit ako, feeling naman, physical din naman, aminin ko naman, hindi naman sobrang gwapo. Pero still, masasabi kong mahal na mahal niya ako. Siyempre, sabi ko, ay, eto na yun. Siya na talaga. Tapos sabi ko, ready na. Ayun, buti nag-yes siya sa nung nag-propose ako that time. Out of nowhere lang din yun. Parang sabi ko, ay, yung perfect ng sinik nito. Para siguro mag-propose ako. Sana yes. Pero bago lahat yun, ilang beses kami nagkahiwalay. Tapos, siyempre, nagkaintindihan na lang kami, nag-usap muna, ganyan. Saka nagbalikan, ganyan. Kasi ang problema talaga rin yung time sa LDR.
mahirap yung gano'n. Oo, Pero kung marunong naman kayo magkaunawa, ganyan, maintindihan yung sitwasyon. siguro yun lang din talaga yung magpapawork sa LDR. Yung pagtanggap sa kung ano man yung kayang ibigay sa ngayon ng partner mo. Kasi sooner, ayun, nagkakasama din naman. Yung gaya nga ng sinabi ko nung una, nagdasal ako sa Diyos na about sa may preference. Sa preference ko sa babae. Hindi ko naman sinasabi kung sino yun. Pero nag-ask lang ako kay Lord ng preference. Then, may binigay siya sa akin. And thankful ako doon. Like, every time na may away, ganun. Lord, pwede pong ituro niyo po sa akin yung way. Kasi, minsan din, may mga times din, lalo pag nag-aaway kami na Lord, dito ba talaga yung babaeng para sa akin? Lord, kasi kung hindi po siya, pwede po bang ihiwalay niyo na lang po kami sa isa't isa. Pero hanggang ngayon kasi nananatili pa din kami sa isa't isa. So, syempre, question ko din naman si God before I ask Alin. Malaking tulong talaga si Lord sa pagdedesisyon. May mga plano kami na hindi nangyayari pero may plano kasi si Lord. Kung ano yung plano ni Lord, tinanong kami.